kailangan nating dibatihin yung anak ni DSM. Pag natalo natin sa debate, panalo tayo. Sabi doon sa meeting ng dalawa. Okay? So yan. Yan pa lang po, patunay na yan. No? Na it's not true. For me, it's not true. Bakit? Kasi si Kalinga Prab na mismo nagsabi, hindi siya nanonood ng mga taong negative ang sinasabi against sa Kalingap community. Ngabi, gumawa na naman ng kwento si Kuya Bal. Sigurado kagatin na naman to ng mga galit sa kanya, mga galit sa Kalingap, no? Kaya hindi natin masisisi yung iba, no, na magalit talaga dito kay Kuya Bal dahil sa mga binibitawan niyang salita. Hindi mo alam kung nagbibiro or totoo eh. No? So kaya kailangan i-analyze mo yung mga sinasabi niya. Ngayon, kung ikaw yung taong gusto mong gumawa ng content, no, pwede kang gumawa sa mga sinasabi ni Kuya Bal. Bakit ko nasabi yan? Dahil dito po, sa re-reactionan ko, medyo controversial yung mga sinasabi niya. But if you will watch, no, the whole live stream, iisipin mo, gumagawa lang ito ng kalokohan niya, no, para mapag-usapan. Yun po yung totoo. No? Pasensya na, Kuya Bal, kasi ganun ko inintindi itong live mo na to, na kung saan tinaitilan mo pa ng si Mang Iking at si Basag, nagsanib puwersa na para pabagsakin ng Kalingap, no? Pero doon po sa iyong ginawang pagpapaliwanag, doon po ako hindi sang-ayon, pasensya na. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And matuto po kayo mag-fact check, no? Katulad nito mga pinagsasabi ni Kuya Bal. No? Para po hindi kayo mapagsabihang fake news. Intindihin nyo po yung buong kwento. At wag nyo lang po kunin yung part na gusto ninyong marinig. Tapos mag-iisip na kayo ng kung ano-ano sa kwento. Kasi dito po, sa sinasabing ito ni Kuya Bal, sa umpisa, baka maniwala kayo. Pero kung hindi nyo pag-aaralan or i-analyze yung sitwasyon, talaga pong maniniwala kayo. So, kailangan po panoorin ninyo at samahan nyo ng konting analyzation. No? Kung gusto nyo pong maintindihan yung kung ano yung pinapaliwanag. Okay? So, allow me to play that portion, no, na kung saan itong si kay Kuya Bal, kung ano-ano yung mga kwentong ginawa. Para po sa akin, kwento lang po to, no? Para lang po may maitapik sa Kuya Bal. Ito po yan. No, pasensya na sa mga Kalingap supporter. Wala po akong pinapanigan dito, no? I'm just being honest dito po sa napansin kong paliwanag ni Kuya Bal, no? And bago ko mo pala i-play yung video na yun, regarding dyan sa, kasi may mga nakikita talaga ako na gano'n ang kino-content, nagsasanib puwersa na raw. Well, in a way, no? Pwede naman yan kahit na hindi nila sabihin, because they are attacking one community. Di ba? Yung anti-Kalingap na sinasabi, at itong kay Mang Iking, which is si Dr. Lab, no? Kasi pareho na sila ng kumbaga, pananaw, no, na mayroong something wrong sa pamamalakad ng Kalingap community, no? So in a way, kapag bumabanat si Dr. Lab against na sa mga ginagawa ng Kalingap, kahit na sabihin natin na ang puso ni Dr. Lab is Kalingap pa rin dahil nagsa-charity siya, di ba? So pero inaatake niya yung ayaw niya na nakikita niya sa Kalingap community. Same thing with those sinasabi nilang Kalingap. Yun, mas matindi yun dahil lahat ng nakikita nilang negative. Diba? Yun yung talagang nakikita lang nila. Although there are some na considerate sa paggagawa ng reaction nila. Pero, kumbaga, may nakita silang pangit, kaya sila umalis. Kaya sila naging anti. Mayroon silang mga rules na ayaw nila or sila mismo naging biktima ng kung ano yung ayaw nila na makita sa community. So, in that sense, kahit hindi nila aminin, no,
talagang, kumbaga, pareho na silang umaatake. Kaya parang lumalabas na nagsanib puwersa sila. But ang totoo, no, meron lang silang hindi nagustuhan pareho. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun, pareho sila ng ipinaglalaban. Like Dr. Lab. Di ba? Kaya siya tumiwalag because masyadong agrabyado si Beyonce. Yun yung tingin niya. And meron siyang ibang nakikitang hindi maganda. Pero nandoon pa rin yung respeto niya sa founder Bal Santos and Kalinga Prab. Yun yung sinasabi niya. Unlike, no, dito kay sa sinasabing antay, di ba? Talagang binabakbakan nila yung mga nakikita nilang mali. Yun po ay pananaw ko lang, no? Pananaw ko lang po yun. Talagang nasasabi ko, yung nakikita nilang para sa kanila ay mali. Di ba? Yun. Kasi pwedeng sa iba, hindi na mali yun eh. Pero if you can justify, no? It makes sense. Di ba? And some of them, nadja-justify nila yun. And hindi naman lahat nung tumitira sa Kalingap, puro pangit lang yung nakikita. At least there are some na kahit papano, pinapakita nila yung mali pareho. No? Pareho ng antay at ng Kalingap. Okay? So yun pa ay opinion ko lang, no? Hindi ko po sinasabing tama yun. Okay? And always remember, I'm doing this without favoring, no, one side. Okay? Lagi po tayong nasa gitna dahil nagre-reaction lang po tayo. Ngayon, kung sa tingin ninyo, may mali dun sa sinabi ko, mayroon tayong comment section. Doon nyo po pwedeng i-elaborate kung ano man po yung nasa isip ninyo. Okay? So ito po, palikan natin itong mga nasabi ni Bal Santos Matubang. Nag-meeting sila po by Zoom. So siya meron akong asset sa loob. Okay? Nag-meeting daw sila. I'm not too sure kung sinabi niya via Zoom. No, pero may pagmi-meeting daw na ginawa itong mga against, no? Itong si Iking at saka si Basag. Okay? Paano niya nalaman may asset daw siya during that meeting? So mayroon siyang spy, no, sa loob ng mga anti or against sa Kalingap community. No? So dito pa lang po, no, pwede nang palakihin ito. Pwede nang gawing usapan ito. Uy, si Bal Santos pala may spy sa loob ng mga antay o na kasama ni Dr. Lab, no, na may spy siya kasi nalaman niya na may meeting eh. Okay? So ganun na po yung iisipin yan, no? Pwede nang maging naggagawa si Bal Santos sa Matubang ng pwedeng pag-usapan. And ito na po 'yun, no? Ito po ay way niya, no? Kaya nga kailangan nyo talagang intindihin, no? Intindihin. Panoorin nyo po yung buong vlog na yan, ha? Live stream yan ni Bal Santos Matubang para po maintindihan nyo. No, kaya nga po ako hindi naniniwala dito. But, di ba, merong iba na pwedeng palakihin yan. And actually nga, may mga ganun ang lumalabas eh. No, may mga ganun ang nagva-vlog. May mga ganun ang gumagawa ng issue na nagsasanib puwersa ng araw. Di ba? Magmumukha siyang nagsanib puwersa kasi nga, pareho silang against sa Kalingap na. But for them na mag-usap, I don't think so, no? Parang hindi ako naniniwala. No, kasi kahit papaano, oo, pareho silang umayaw sa Kalingap community, but iba naman yung purpose ni Dr. Lab. Iba rin yung purpose ni Kapeso, no? Iba rin eh. Yun yung iniisip ko kasi maraming nagne-name drop dito sa live na to na si Kapeso daw yung basag eh. So, that's why correct me if I'm wrong, no? Correct me if I'm wrong. So, iba yung purpose ni Dr. Lab. As we all know, because feel nila na agrabyado at nabastos si Beyonce. Kaya siya kumalas at nakagalit sila kay Edo, di ba? So, kaya nga natanggal sila sa Kalingap na eh. Diba? While Kapeso or the others na anti-Kalingap, meron silang another issue kaya sila umalis. No? It's either sila yung nagawan ng against sa rules na ginawa ng Kalingap or ayaw nila sa rules na pinapa-implement ng Kalingap. Kaya sila umalis. But they still making content about Kalingap. No? Kaya sila naging anti nga eh. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun nagsanib na sila. Pwede, no? Pero bakit kailangan nilang magsanib kung may kanya-kanya naman silang laban, di ba?
And bakit kailangan nilang magsanib? Di ba? Yun yung sa akin din eh. Para, ibig sabihin nun, iisa na kayo ng paniniwala. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ko. No, para sa akin, naisip niya lang yan. Naisip niya lang yan. No? Hindi po totoo yan. Pero ituloy natin. Ano ba yung napag-usapan, no? Sa meeting na sinasabi ni Kuya Bal? Hindi ko na alam kung saan doon kung kay Boy Basag o kay Mang Iking. Nagsumbong sa akin po. Nag-meeting by Zoom. May Zoom nga. Ano ang una lang strategy para maparalyze ang Kalinga po? Dibatihin daw nila si Kalinga Prab. Madibati. Unang lusog, debate. Kailangan nating dibatihin yung anak ni DSM. Pag natalo natin sa debate, panalo tayo. Sabi doon sa meeting ng dalawa. Okay? So yan. Yan pa lang po, patunay na yan. No? Na it's not true. For me, it's not true. Bakit? Kasi si Kalinga Prab na mismo nagsabi, hindi siya nanonood noong mga taong negative ang sinasabi against sa Kalingap community or sa kanyang mga beneficiaries. Diba? Nilinaw na yan ni Kalinga Prab. Diba? Ay, nung pumasok kasi si Kapeso last time sa live niya, kaya sinagot niya. Pero the way he explained it, stress lang para sa kanya yan. So, alam naman niya na wala namang masasabing maganda yan kasi nga, antay nga sila, against nga sila sa Kalingap, di ba? So, yung magdebate pa kaya? Di ba? Magdidebate pa sila? Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga sa paliwanag na ni Bal Santos. No? Gumagawa lang to si Bal Santos na mapag-uusapan. Okay? So, kung hindi ninyo i-analyze yung takbo ng kwento na yan, no? Kayo po talaga ay baka maniwala. No? Actually, ang itatopic down nila kung sino yung mas pogi. No? Kaya panoorin niyo po yung buong live na yan. No? Yan yung sinasabi ni Bal Santos. So marami pa siyang binabanggit, yung si Salcedo, Joel Salcedo daw kasama pa raw sa debate. Napakalabo para sa akin na mangyari yan. Unang-una si Kalinga Prab mismo, hindi yan papatol. No, hindi yan papatol. So actually, ito yung reason kaya yung ibang mga vloggers ng Kalingap medyo naiinis na rin kay Bal Santos. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ano niya yan opinion niya yan. Di ba? Vlogger siya. No, vlogger pa rin si Bal Santos sa lagi po nating tatandaan yan. Ngayon, nasa sa atin na lang kung papatulan natin yung mga sinasabi niya. Although, yes, dapat hindi siya yung nagpapasimula, no, ng pag-uusapan. Kasi ito, parang yun ang ginagawa niya. Gumagawa siya ng mapag-uusapan by doing this kind of explanations. No? So, sino nasisira? Siyempre, yung Kalingap community. Diba? Dahil yung mismong pinakaama nila ay gumagawa ng diba? Siya mismo gumagawa ng kwento. Hindi po ito pagbabatikos, Kuya Bal, opinion ko po ito. Katulad ninyo, nagbibigay kayo ng opinion ninyo. No? Na hindi ko alam kung paano nyo yung basihan. Okay? So, doon, no, sa mga manunood at panunuorin ito, make sure po, no, na at least pinanood nyo half of this, yung patapos na. No? Yung patapos na portion na ng live na to. Para po maintindihan ninyo kung bakit ko nasasabing hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi ni Bal Santos Matubang. No? Ngayon, yung pagsasabing pag-joint force ng nila Mang Iking or ni Dr. Lab at ng mga anti-Kalingap, para sa akin, hindi ako sang-ayon na joint force na talagang nagkaroon sila ng common goal. Kasi pag nag-joint force kayo, ibig sabihin may common goal kayo. Di ba? Yun ay pabagsakin yung tao na yun. Na iisa yung tutumbukin ng inyong ipinaglalaban. Dito, para sa akin, si Dr. Lab, katulad naman sabi ko kanina, iba yung reason niya kung bakit siya ay nagsasalita ngayon at ma-against sa Kalingap community. Unlike the others, na iba rin yung kanilang reason.
Diba? It's more on protecting Beyonce, yung kay Dr. Love. Yun yung kanya. Yung sa iba, in general, yung kabuuan ng Kalingap yung kanilang issue, no? Kasi kakikita naman natin na talagang the respect still there. Diba? May, kahit pa paano, may respeto pa rin naiiwan kay Dr. Love, kay Kalingap Rab, at saka kay BSM. No? So, yun po ay aking opinion lamang. Hindi ko po sinasabing yun yung tama. Ano? And wala po akong pinapanigan, inuulit ko. Wala po akong pinapanigan na kahit sino sa mga kinokontent ko. Ito po ay opinion ko lang na nakabase sa kanilang mga sinasabi rin at ginagawa. Okay? So, yun lang po at maraming salamat.